Sa sobrang pag-aasikaso sa lahat, nakakalimutan na nating itanong, okay pa ba ako? Pero hindi lang katawan ang kailangan alagaan. Mas mabigat ang laban sa mental health. Ayon sa World Health Organization, tinatayang 3.3 million Filipinos ang may depressive disorders batay sa 2017 data na inilathala sa isang ulat noong 2021. Karamihan sa mga lalaki ay hindi humihingi ng tulong o ayaw magsalita tungkol dito. Bakit nga ba? Sa datos ng World Bank, may 3.5 suicide deaths per 100,000 Filipinos at karamihan dito ay mga lalaki. Mula pa noong dekada 80, patuloy ang pagtaas ng bilang na ito. Noong 2020, tumaas siya to 57%. Ito ang mga kaso na intentional self-harm at umabot pa ito sa 4,420 recorded deaths. Hindi ito basta mga numero. Ito ay mga tatay, mga anak, mga kapatid at mga kaibigan natin na tahimik na lumalaban. Mga lalaking sanay magtiis, manahimik at magpanggap na okay pa sila kahit hindi na talaga nila kaya. Papaano nga ba tayo umabot dito? Maraming dahilan kung bakit ang isang tao ay nauuwi sa ganitong sitwasyon. Una, may mga pinagdadaanan sa isip at damdamin na kasabay ng matinding depresyon. Sa isang pag-aaral sa Pampanga, 24% ng mga college students ang nagkaroon ng suicidal thoughts at 9% ay umabot sa aktwal na pagtatangka. Pangalawa, malaki ang epekto ng kakulangan sa support systems. Ipinakita sa parehong pag-aaral na family support at spiritual well-being ang proteksyon laban sa suicidal behavior, samantalang childhood trauma at depression ang mga risk factors. Pangatlo, may kinalaman ang kultura ng machismo o yung paniniwalang dapat laging matatag, laging lalaki. Sa isang pag-aaral sa Alternative Learning Systems or ALS learners sa Maynila, almost 41% ang nakaisip ng suicide at almost 13% naman ang nakaulat ng aktwal na pagtatangka o sumubok nito. Isa sa mga dahilan, pakiramdam nilang walang nakakaintindi sa kanila. Ang kombinasyon ng kalungkutan, trauma, kawalan ng suporta at kulturang nananahimik ang madalas na nagtutulak sa mga lalaki na mawalan ng pag-asa. Kapag pinagsama ang pagod sa isip at bigat sa loob, tapos dinagdag mo pa ang paniniwalang dapat kayanin lahat mag-isa, lalong tumitindi ang panganib. At minsan, sapat na ang simpleng tanong na, "Bro, kumusta ka nga ba talaga?"